Ang hanap buhay, public service sa umaga para sa trabaho at negosyo. Kasama sina Chris Estolas at Lourdes Escaros. Handang tumulong sa iyo. Public service sa umaga para sa trabaho at negosyo. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa DZXL 558. Ang public service station na maasahan ng masang Pilipino. RMN, the #1 radio network nationwide. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay #1. 21st at 22nd KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samu-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mga kasama, nagpapahinga ka matapos kumain. Maya-maya may biglang uminit po sa dako ng iyong dibdib galing sa dakong sigmura hanggang sa leeg. Atake de corazon ba ito? Abay, wag ho agad magpanig. Alamin kung ano ang nararamdaman at kung paano maiiwasan. Dito po sa kabuuan ng Episode 3 ng Radyo Mo sa Nutrisyon Year 5. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang hapon mga kanutrisyon, bitin ba? Abay, wag mag-alala. Mamaya magiging maliwanag ang lahat. Pero batiin muna natin mga kasama ng isang magandang hapon ang ating masipag na ninang sa nutrisyon at kalusugan, ang Executive Director ng National Nutrition Council, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon, Asek. Magandang hapon din sa iyo, Rod, at sa ating mga suki. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikaw talaga. Iniwan mo na naman sila sa suspense. At nasa edge of their seats na sila para namang nasa sine tayo. Yes, ma'am. At ears nearer to the radio. Malamang buong pamilya ay tutug na tugtog po ngayong hapon sa ating programa, ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Okay. Kasi mga kaibigan, kanina po sa intro ni Rod, nakalimutan tuloy niya magpakilala siya, si Rod Marcelino. Oo. Kasi sinuspense niya tayo eh. Anyway, mga kaibigan, Hindi ko nabanggit yung pangalan. Tamo ka. Pero nasa intro naman ang programa. Sa bagay, oo. Ang tinutukoy po na kondisyon ni Rod kanina, yung tinaguri ang heartburn. Oo. Hindi siya atake de corazon at nakakatakot talaga yung sinabi mo. Pakiramdam mo na parang sinisilaban kasi yung loob ng ating dibdib. Oo. Yan ang nagiging dahilan ng takot at labis na pag-aalala ng marami. Opo. Pero sa tulong ng ating guest resource person, tayo'y maliliwanagan. Sabi nga ni Rod, ang bisita po kasi nating eksperto kasama sa ating loob ng studio ay si Dr. Gentry A.D. Isa po siyang gastroenterology, so expert sa gastroenterology. Isa rin po siyang training officer ng Philippine Society of Gastroenterology. Good afternoon po, Dr. D. At welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon din po, Asek Flores, Kuya Rod, at sa inyong mga taga-pakinig. Magandang hapon po, Dr. D. Alright, diretso na tayo mga kasama sa ating talakayan. Siyempre, ang unang tanong dyan, ano ba yung heartburn? Opo, Doc, ano ba yung heartburn? Okay, nasabi mo na kanina, no, yung mga nararamdaman ng pasyenteng may heartburn. Opo. Pag-usapan natin ng heartburn, ang heartburn ay simptomas ng isang sakit. Simptomas to usually symptom siya. Opo. Isa pang Opo. So, hindi to sakit? Hindi talaga siya sakit. No? Okay. Simptomas siya kadalasan ng tinatawag natin GERD or gastroesophageal reflux disease. Okay? So, ang gastroesophageal reflux disease, ang nangyayari,
yung laman ng sikmura natin, yung stomach, okay, umaakyat papunta sa esophagus. Okay? Tapos, ang nararamdaman ng mga pasyente, isa doon is heartburn, no? Yung parang may mabigat, parang may masakit sa dibdib. At mainit. Mainit, no? So, isa lang yun sa mga posibleng maramdaman ng mga pasyenteng may heartburn. No? Ang problema, dahil ang location ng problema is nasa dibdib, ang sasabihin ng mga pasyente, ay, Dok, para akong inaatake sa puso. No? Pero naninikip ang dibdib ko. Yung iba, naninikip. No? Pero hindi talaga to atake sa puso. Ayun. Yun ang gusto nating linawin, umamba. So, Doc, sabi niyo umaakyat, yung laman ng stomach ay umaakyat sa esophagus. Bakit po nangyayari yun? Di ba dapat pababa lang siya? Kasi by gravity, dapat pababa na sa yes tiyan. Po. Tama po kayo doon, Asek. No? Pag-iisipin natin, imagine natin yung normal na anatomy, no? Yung paano tayo ginawa ng Diyos. Okay? Pag kinuhain tayo, nginunguya natin, lulunukin natin, tapos pagka lunok natin, dadaan po siya sa esophagus. No? Isang tube po ito, mga 20 to 40 centimeter na haba. Okay? Papunta sa sikmura or sa stomach natin. Now, ang kakaiba sa esophagus natin is sa magkabilang dulo, meron po yung muscle, no? Na kapag kumain tayo, magko-contract yung muscle, okay? Pag pinadaan ng pagkain, ang purpose ng muscle na yun is hindi niya pababalikin, hindi niya papayagang bumalik yung so, pagkain. nagko-contract yung muscle na yun para tulungan bumaba yung pagkain at i-prevent siya na umakyat o bumalik. Yes. Now, ang problema natin sa mga pasyenteng may reflux disease na pag-aralan po na pag may reflux disease po, nagpapahinga yung muscle, nagre-relax siya. So, hindi siya normal? Hindi siya normal. Nagre-relax siya to a point na pinapayagan ngayon niya yung laman ng sikmura na umakyat at bumalik sa esophagus. What brings about yung pagre-relax ng muscle na yun, Doc? Okay. Maraming maaring dahilan dyan, no? Napag-aralan na rin yan na in a normal individual, sa isang normal na tao. Correct. No? Nagkakaroon talaga ng reflux episodes. Normal. Opo. Kaya lang, hindi nila nararamdaman. Oo. Okay? Yung mga nakakaramdam, ayan na, yung mga may heartburn, yung may gumuguhit, etc. Now, kadalasan, sasabihin natin, mga pagkain, ang number one culprit kung bakit nagkakaroon ng reflux. Lalo na yung mga spicy foods, yung mga maanghang, yung iba maasim, no? Yung iba alcohol, smoking, coffee. Okay. No? So, yun yung mga ibang mga pagkain at mga lifestyle, mga habits natin that na pwedeng mag-trigger ng reflux. Iba ba siya, Doc, sa hyperacidity? O pareho rin siya, yung heartburn? Ang reflux po kasi, kaya ang sabi natin is yung pag-akyat ng laman ng sikmura, no? Yung laman kasi ng sikmura po natin, hindi lang naman po acid, pwede rin po yung tinatawag naming non-acid. Okay? Yung mga papaitan, pwede rin po yun, no? Generally, pag sinabi nating reflux disease, generally po, halos lahat sila dahil sa hyperacidity rin po. Dahil sa acid na umaakyat. Okay. So, biktima na sila ng hyperacidity na e-exacerbate o napapalala. Opo. Halos lahat po ng reflux, no, ay may dahil sa acidity. Yung acid umaakyat sa pero sa hindi esophagus. siya pareho. Hindi po siya pareho. Technically hindi siya pareho. Meron po ba ng profile yung mga nagkakaroon ng heartburn, Doc? Okay. As far as yung profile ng mga nagkaka-heartburn, nabanggit natin, no, yung mga mahilig uminom ng alak, yung mga naninigarilyo. Okay? Pagka masyadong marami rin laman yung tiyan, okay, tumataas yung pressure ng sikmura, maaring umakyat. So, yung mga malalakas kumain na biglaang kumakain, okay, yung mga buntis, kasi may naiipit yung sikmura nila, no, na nagkakaroon din po sila ng reflux episodes. Pero yung kahit hindi buntis, basta malaki ang tiyan, pwede rin. Pwede po. In fact, ang sinasabi nila, yung mga kadalasan, mga babae po ito, Asek, no, yung tight-fitting clothes,
Okay. Yung uso kung uso. Opo. Basta masikip. O kaya yung pinipilit maging sa kasal. No? Kailangan pumayat. No? Nagre-reflux po yan. Ayan, ang mga ninang na gusto pang magkasya sa magagandang terno. Yan yung mga At yung mga taong malalakas kumain, tapos pagdating sa gabi, pagkatapos kumain, humihiga agad sa kama. Okay. No? Kaya pala, kung ang madalas sabihin, heartburn daw sila sa gabi. Tama ba yun? Opo. Mas madalas sa gabi umaatake yun? Mas po nila. Hindi naman pala po mas dahil madalas. dahil pala ang tendency nila mahiga ka agad o matulog. Opo. Kakain sila ng marami, tapos hihiga agad. Na-mention nyo kanina, Asek, na by gravity. Opo. No? Pagka humiga tayo, nawawala yung effect ng gravity. So, dapat pala wag munang mahiga. Opo. Kailangan at least mga 2 hours bago humiga. Okay. What about gender? Meron bang pinapaboran ang heartburn? Mas madami bang lalaki o mas madami bang babae? O equal lang siya? Almost equal lang, pero syempre, mas napapansin natin ito sa mga babae kasi medyo mas mabilis silang mag-konsulta. No? Pag may maramdaman lang sila, kumukonsulta agad sila. No? Stress pwede rin po what about edad po, Doc? Mas bata, mas matanda, wala po masyado. Pwede kahit bata pwede pa. Pwede po kahit bata, no? Basta mag-reflux po siya. What about trabaho kagaya ni Rod? Media person or broadcast industry, meron bang pinipiling mga ganong occupational, may hazardous occupations ba in terms of heartburn? Yun ang sinasabi natin, basta kumain kayo agad ng marami, tapos may episode, may chance na mag-reflux. Basta, tapos depende pa sa kinain nyo. Not necessarily occupation, behavior, coffee, paano kaya yung mga sundalo, Rod? Yung mga sundalo nasa bukid o nasa bundok, yung mabilisan talaga ang kain dahil walang, hindi makaupo yata yun, Kasabay may pa yun, sabay nervous, baka may nandito, yung kalaban. Mahirap sabihin, kaya lang kailangan din natin ma-differentiate kung baka naman may ulcer pala at hindi naman pala reflux ang dahilan. Oo. So sa ganong punto, Doc, anong pwede natin sabihin sa kanila? Kung may nararamdaman na gano'n, magpatingin lang kaagad. Mas maganda po sana, no, para malaman natin kung pwedeng madaan muna sa gamot or kailangan gawan na natin ng mga procedures, diagnostic test para malaman po talaga kung malala or kung reflux lang ba talaga. Common ba po ang incidence ng heartburn? Marami na bang Pilipino nagkakaroon yan? Okay. Unfortunately, wala tayong data sa Pilipinas on this, no? But pag titignan natin around yung sa Asian counterparts natin, sabihin natin around 20% more or less. Halos mga ganun. Bakit po tayo walang data? Hindi natin nare-record o nadadiagnose sila sa ibang kondisyon? Kasi sabi nyo nga, symptom lang naman siya, hindi siya sakit. Mahirap pong gumawa ng survey sa atin po, ASEC, no? Kasi yung heartburn po, napansin nyo heartburn, English na word no? Hindi natin matra-translate to sa Tagalog o kaya sa Ilocano, sa Cebuano. Parang sa Yolanda, Surge, hindi na i-translate. Hindi tuloy naintindihan. Medyo mahirap pong tanungin sa pasyente, may heartburn po ba kayo? Kailangan ipapaliwanag nyo. I-describe. Opo. So, medyo mahirap yun to ma-survey. Meron pa ba pong mayroon pa ba ibang symptoms maliban dun sa nabanggit nyo kanina na nahirapan, parang naninikip, parang mainit, mga ganon? Meron pa bang ibang symptoms? Yung reflux po, marami pa pong ibang symptoms. Okay? Yung iba, parang nahihirapan lumunok, parang may nakabara dito sa lalamunan nila. Yung iba, nakakaramdam ng parang may mapait or maasim sa lalamunan nila. Okay? Yung iba, meron akong biglang narinig akong biglang pwede rin po yun, yung mga chronic na cough, yung matagalang cough, no? Kaya minsan pag pupunta tayo sa specialista sa lalamunan, sa throat, yung mga ENT natin, sasabihin nila ay reflux yan. Okay, yung mga chronic cough, no? Yung ubo, yung chest pain,
Okay? Marami pang iba pong pwedeng maramdaman ang pasyenteng may reflux. Ayun, ako. Very interesting. Ano naman ang ating episode, ma'am, no? Pero paalala po muna, kung hindi po ninyo napakinggan yung mga past episode natin, punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrisyon channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. One word lang po mga kasama, ang Radyo Mo sa Nutrisyon. At kung hindi pa po tayo friends, punta lang kayo sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrisyon din po. Wala rin pong space, dire-diretso lang, Radyo Mo sa Nutrisyon. Pwede nyo rin kaming i-follow sa twitter.com/Radyo Nutrisyon naman. At i-add nyo na rin po kami sa inyong circle sa Google+. Ayun, at yung mga sa may tanong dyan tungkol po sa ating topic ngayong hapon tungkol sa heartburn. Text lang po mga kanutrisyon sa mga gumagamit ng Smart 0921-431-1044. Ulitin ko po para sa katanungan 0921-431-1044. Ang Globe number 0927-650-6795. At ang Sun number naman ay 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. Narito naman ang ating nutrition word of the week, indigestion. Ang indigestion, Rod, sa Pilipino ay impatso. Oo, impatso. Ang indigestion ay yung hindi pagkatunaw ng pagkain sa inyong tiyan. Kaya may pakiramdam na mabigat o parang busog. Ang ilang sanhi nito ay ang sobrang dami ng kinain, lalo na ng matatabang pagkain o dahil din sa masyadong mabilisan yung pagkain. Thank you, Ma'am Bernie. Yan ang ating nutrition word of the week, indigestion o impatso. Ito naman ang ating text question of the day, mga kasama. May 100 pesos cellphone load each. Ang unang 6 na texters na tama po ang sagot. Ninang Bernie, ang tanong po. Mga kaibigan, ang ating text question of the day, magbigay ng 2 sanhi or reason or cause ng heartburn. Yun, napakasimple po mga kasama. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format. Full name, space, address, space, sagot at isend sa 0908-579-6898. 0908-579-6898. Break po muna tayo sandali mga kasama at magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon makaraan ng ilang reminders. Radyo Mo sa Nutrisyon. Maging aktibo. Kumain ng masusustansyang pagkain. I-manage ang stress. Iwasan ang alak at huwag manigarilyo upang maiwasan ang cancer, sakit sa puso at diabetes. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Bawal ang pasaway. Kumuha lang ng kanin na kayang ubusin. Bawat butil ng kanin ay mahalaga. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Welcome back mga kaibigan, at ang ating pinag-uusapan ngayong hapon ay ang kondisyon na tinatawag na heartburn. At ang ating guest resource person ay walang iba kundi ang isang gastroenterologist o eksperto sa gastroenterology, isa ring training officer ng Philippine Society of Gastroenterology. Wala pong iba kundi si Dr. Gentry A.D. Balik po tayo, Dr. D, sa ating discussion ngayong hapon. Punta naman po tayo dun sa paano ginagamot o paano nilulunasan ang heartburn. Ano po yung dapat gawin? Oo. Okay, so ang una sa lahat is alamin natin muna kung ano yung dahilan kung bakit tayo nagka-heartburn, no? Kung dahil sa alcohol, iwasan natin yung alcohol. Kung tingin natin dahil po sa pagkain, no, yung mga spicy foods, no, yung mga matataba, mga peppermint, ganon, coffee, iwasan din po natin yon. Kung nagkaka-heartburn tayo dahil sa humihiga agad po tayo pagkatapos natin kumain, iwasan po natin yung habit na yon, no? So yung mga dietary at lifestyle modification ang una sa lahat. Okay.
Ang susunod naman po yung mga gamot na pwede nating ibigay. Okay? Sabi natin earlier, Asek, na yung kadalasan dahilan kung bakit nagkakaroon ng reflux at heartburn ay maasim, yung hyperacidity. So, ang gamot natin is towards hyperacidity. Yung mga gamot na para bawasan yung production ng acid ng sikmura. Okay? Or yung mga gustong talagang ma-relieve agad, yung mga tinatawag nating antacids. Kinokontra niya yung effect ng acid. So, yun yung generally yung dalawang klaseng gamot na pwede po nating ibigay sa mga pasyenteng may heartburn. Pero Doc, itong medicine na to or gamot na to, kailangan na prescription ng doktor. Hindi pwedeng narinig lang o nakita lang sa kapitbahay o kamag-anak. Yun na rin ang gagamot niya. Opo, mas maganda po sana na magkonsulta muna sa doktor. Kasi lalo na yung mga may heartburn. Kasi baka akala nila na papag-usapan natin ito, yung mga may nakakaramdam ng heartburn sa ating mga tagapakinig ay on their own, pupunta na lang sa sa butika at bibili na ng antacid. Opo. Medyo delikado rin 'yon, lalo na kung heartburn pala yung nararamdaman niya, sa puso naman pala talaga yung problema niya at hindi dahil sa heartburn. So magpatingin muna, magpakonsulta muna. Ano pa po, Doc? Usually ganun lang, lifestyle, dietary modification, tapos gamot. Importante pong maintindihan po ng mga kaibigan natin na yung gamot na pampababa doon sa acid, na produksyon ng acid ng sikmura, ang dapat inumin talaga. Hindi yung mga antacid. Okay, yung antacid kasi panandalian lang yun parang emergency lang siya. Opo. Parang sa tinapalan lang natin yung tumutulong bubong, hindi natin inayos yung bubong. Parang gano'n, no? So kailangan yung gamot talaga na mabawasan yung produksyon ng acid. Pero napaka-importante yung dietary modification, sabi niyo nga, yung bawas-bawasan ang pagkain at yung immediately matutulog or hihiga pakakain. Opo. Particularly yung tingin nilang nag-trigger nung sa simptomas nila. Although meron isang grupo ng mga doctors na nagsasabi na pwede niyong obserbahan kung ano yung pagkain na nag-trigger, kasi hindi naman po lahat na pag kumakain ng spicy food inaatake ng heartburn. So yung iba kayang kumain ng spicy, yung iba hindi talaga kaya. So walang specific na pagkain na dapat iwasan? Wala. Except na yun ang spicy. Opo. Spicy, tapos sinasabi rin nila yung mga fatty food, chocolate, peppermint. Mga kalaban yan ng mga nagpo-produce ng chocolate. Magagalit sila sa atin. Oo. Pero ano po ang mga medical complications naman, Doc, na kaugnay sa heartburn? Okay. Kasi yung esophagus po natin ang hindi sanay kapag umakyat yung mga stomach contents, no? So especially kung acid. Especially kung acid, nadadamage sila, nasisira, no? So yung lining niya, yung lining ng esophagus, maaring magpalit. Okay? Pag nagpalit yung lining ng esophagus, eventually pwede siyang maging cancer ng esophagus. Okay. Mga gaano katagal po yan bago although medyo matagal naman po yun. Matagal naman po yun, no? Pero kung mas madalas ang atake niya sa heartburn, yun pwedeng mas mapapabilis yung injury, yung sugat doon sa esophagus po. No? And then maaring magdugo, okay? Maaring yun nga, yung sumakit lalo, no? Kasi may sugat na po, no? Maari ding sumikip yung daanan dahil sa parang nagpeklat, liliit po yung daanan. So pwede siyang matuloy sa hindi lang ulcer, pati cancer. Opo, pwede po. Pwede po siyang matuloy sa cancer. Ano pa pong pwede? Basically yun. Basically, yun na po yung Okay, ang Rod? Yes. May tanong ka? Wala na po. Okay. Clarex lahat yung mga sinabi. Pero medyo nakakatakot lang kasi akala natin yung symptom lang siya ng GERD. Pero pwede pala siyang maging serious. Opo. Na sakit. Anyway.
Yan, pero natutunan natin ngayong hapon mga kaibigan na ang heartburn ay wala naman talagang kaugnayan sa puso. Tinawag lamang itong heartburn dahil may mainit na pananakit sa dibdib kapag nakararanas nito. Karaniwang nagiging sanhi ng heartburn ay yung sobrang pagkain or overeating, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagkain ng maanghang, pag-inom ng kape o iba pang caffeinated na inumin, at yung pagkain ng matataba at maaasim. Maaaring agad maibsan ang heartburn sa pag-inom ng tubig o antacids o pagnguya ng chewing gum. Pero sabi na nga ng ating guest resource person, kumonsulta muna, wag mag-self-medicate. Maraming salamat sa ating panauhin ngayong hapon si Dr. Gentry A.D., isang gastroenterologist at training officer ng Philippine Society of Gastroenterology. Dr. D, baka meron pa kayong huling mensahe sa ating mga listener. Opo, maraming salamat din po ito sa pagkakataon, Asek and Kuya Rod. No? Ang ano lang po is pag may nararamdaman, mas maigi na po talagang magkonsulta. Huwag po nating gamutin ang ating sarili or huwag tayong maniniwala basta-basta sa kapitbahay natin na kung ano yung sakit natin. Okay. Pinaka-importante magpakonsulta. Once again, maraming salamat din po Dr. Gentry D. At mga kasama, eto na ang 6 na winners ng TIG 100 pesos cellphone load na unang nagbigay po ng kanilang tamang sagot, ma'am, sa tanong na magbigay. 2 sanhi ng heartburn. Ayun. Ito yung mga, well, actually, 2 yung hinihingi natin, no? Pero yung mga sagot, mga tamang sagot rito, sobrang pagkain o overeating, pagkain ng maanghang, maasim, spicy, matataba, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pag-inom ng kape. At ang ating mga winners of 100 pesos cellphone load: Cristina Galido ng 268 General Malvar Street, San Vicente, Binian, Laguna. Congratulations! Panalo ka ng cellphone load. Rachel Di Mayuga from Santa Lucia, Pasig City, ma'am. Si John Pasig po. Johnny Garcia from Barangay Kaminggawan, Bacolod City. Bacolod, Congratulations. Puro pa yata female, babae ang ating winners. Tatlo pa. Puro babae. Another girl, si J. Marie Javier from Oriental, Mindoro. J. Marie, di ba babae din? Another girl, Marisa Barrera from Barangay San Mateo, Isabela, San Mateo. San Mateo po. Mahaba, malayo-layo. At ang nag-iisang iho na si Pedro Valdez from Barangay Pampalyasen, tama ba ako? Burgos, Pangasinan. Pangasinan. Congratulations. Parang sa ating mga winners. sabi ni Doc kanina, mas marami ang babae, mas madalas na may heartburn. Kaya lahat ng mga sumali babae. Kaya concerned ang mga babae. Congratulations sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig. Mga kasama, maraming salamat din mga kaibigan sa ating mga kanutrisyon sa inyong patuloy po na pagtangkilik sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan po, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Parang nakalimutan ko yung sa intro yung pangalan. Ngayon, dapat hindi mo kalimutan. Ako naman po, si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Programang ito ay inihatid sa ng katawan, nutrisyon ang kailangan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na isipan, nutrisyon ang